Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang araw po mga kapatid. Ako po si Elder Ivy Castro Mayor ng CRC Manila. Atin pong pagnilayan ang salita ng Diyos ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Kayo po ang manguna sa aming maiksing pag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin ang presensya ng Banal na Espiritu ay pumasa amin upang malinaw naming matanggap ito at magbigay ng gabay sa aming buhay. Basbasan niyo po ang iyong lingkod at ang mga tagapakinig nang sa gayon ay taos puso naming maunawaan ang iyong nais iparating sa amin. Ito pong aming samot dalangin. Amen. Praise God. Atin pong basahin ang Joshua chapter 7 verses 10 to 11. Ang sabi po sa verse 10, "Sumagot si Yahweh, tumayo ka. Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan?" Verse 11, "Nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian." Praise God. Tunay ngang lubos ang paghihinagpis ni Joshua sa kanilang pagkatalo sa isang laban at may 36 na katao nga ang namatay sa kanilang grupo. At sa huli, sa kanyang paghihinagpis, natanong niya ang Panginoon, "Wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang inyong dakilang pangalan?" Ang sabi niya yun sa verse 9. Pero sumagot ang Panginoon sa verse 10. Sabi niya kay Joshua, "Tumayo ka." Saway niya kay Joshua. So ang Panginoon ay nananawagan ng pagkilos. Nais ng Diyos na kumilos si Joshua bilang leader at inilahad nga ng Panginoon ang mga kasalanang nagawa ng kanyang nasasakupan. Hindi solusyon ang pagdadalamhati, bagkus kailangang harapin ang tunay na dahilan ng pagkatalo at lutasin ang ugat ng problema. At iyon nga po, ang naging ugat ng problema ay ang kasalanang nagawa ng kanyang nasasakupan na isang tao lang ang gumawa, si Achan, ngunit nadamay ang buong sambahayan. So nagkasala ang Israel at itinuri nga ng Diyos na ang buong sambahayan ang nagkasala at ang pagkatalo nila sa laban ay isang consequence ng kasalanang iyon nagawa ni Achan. Nilabag nila ang kasunduan at ang kautusan tungkol sa mga bagay na itinakda para sa Diyos ay nasira. So yung mga bagay na itinatabi na hindi dapat galawin ay ginalaw at ninakaw. So yun po ang naging pagsuway o disobedience na hindi po ito maliit na pagkakamali dahil ito ay isang pagsaway sa sagradong kasunduan. So sacred po yung or covenant ang naging usapan dito. Mahigpit ang naging restriction ng Panginoon or ang kanyang batas. So ang kasalanan ng pagnanakaw at maging ang kasalanan ng pagsisinungaling at ang pagtatago ng lihim ng kasalanan. So yun po yung mga nilahad ng Panginoong pagkakamali na dapat ay ibunyag. So naitago nga pong mga kasalanang iyon at dahil sa lihim na yon ay nais ng Diyos na magsisi ang buong sambahayan at magkaroon ng confession, magsisisi at si Joshua nga po bilang leader, so siya ang inatasan ng Panginoon na manguna para ang mga nasasakupan niya ay umamin at karoon ng pagsisisi. So ang mga aral po natin dito ay may bunga ang kasalanan at ito ay maaaring magdala sa atin ng kapahamakan. Bilang parusa or bilang babala ng Diyos ay gumagawa siya ng mga paraan niya ng pagtutuwid sa atin. Hindi pinapalampas ng Diyos ang kasalanan, mailiit man ito sa ating paningin. Tunay nga na ang kasalanan kahit lihim ay may epekto pa rin sa buong sambahayan. Sa talatang ito ay pinapakita rin ng Diyos na hindi lang ang gumawa ng kasalanan ang apektado, kundi nadamay nga po ang buong Israel. So ang kanilang pagkatalo sa ay isang bunga ng kasalanang itinago ni Achan. So hindi natin maitatago ang kasalanan sa Diyos. Ang pagsaway sa kalooban ng Diyos ay may hindi magandang bunga. Kailanman ang pagharap o pag-ako sa kasalanan, so kailangan ng pagharap o pag-ako sa kasalanan at sincero na pagsisisi upang maibalik ang biyaya ng tagumpay. Tandaan natin na laging may kabayaran ang pagsuway sa utos ng Panginoon. Sa atin po ang conclusion, ang Diyos ay banal at makatarungan, ang lahat ng bagay ay kanyang nalalaman at kailanman sa kanya ay wala tayong maililihim. Kaya kung nais nating bumalik ang pabor ng Diyos sa atin,
natin, nararapat lamang na tayo po ay maging tapat sa Kanya, humingi ng kapatawaran, at nais din niya na maging sagana naman tayo at maging matagumpay tayo sa hanggang wakas. Kaya dinidisiplina niya ng maigi ang kanyang mga anak. Nagpapadala siya ng mga warning, reminders, mga babala para tayo ay magkaroon ng awareness sa mga bagay-bagay na maaari nating ikapahamak. So, ang Diyos ay makatarungan at tunay nga pong wala tayong may lilihim sa Kanya. Praise God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita at nagpapaalala lamang ng kalagahan ng pagsunod sa inyo ay isang malaking bagay na aming dapat gawin at magkaroon kami ng banal na takot sa iyo. Patuloy niyo po kaming ituwid sa aming mga pagkakamali at tulungan niyo rin po kami maging tapat sa iyo sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon, nang sa gayon, Panginoon, ay maging malinis kami sa harap mo. Sa pagkakatawag mo, kami naman po ay maging karapat-dapat din. Patawad po, Panginoon, sa mga pagsaway namin sa iyong mga utos at dalangin namin na patuloy baguhin mo ang aming mga maling gawi, Panginoon, at maging tapat kami sa iyo hanggang sa wakas. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. Amen at amen. Praise God. Salamat po sa pakikinig at dalangin ko po na patuloy natin subaybayan ang ating gawain na tunapay mo na sa langit every 5:30 in the morning, at subaybayan din po natin ang araw-araw na gawain ito nang sa gayon ay bahagi rin natin sa ating mga mahal sa buhay o mga kaibigan upang maging pagpapala din sa kanilang lahat. Maraming salamat. To God be all the glory. Praise God.